Hello everyone! Welcome to my tarot reading channel na Yang Sacred Space. Magandang hapon po sa inyong lahat ng aking mga subscribers, followers, sa lahat ng aking mga clients from local to international. Kumusta po kayong lahat? Ngayon, ang ating gagawin, ako po ay mag-tarot reading, tarot divination sa Taurus Zodiac Sign for October 2025. Titingnan natin ang mga kaganapan in general reading sa Taurus Zodiac Sign ngayong October 2025. At bago tayo magsimula, ako po ay magpapasalamat sa lahat po ng hindi nag-skip. Salamat po sa inyong generosity na nagbigay kayo sa akin ng exchange of energy sa aking ginagawa na pagbibigay ng insight sa mga kaganapan, buwan-buwan po para sa inyong 12 zodiac signs. Maraming salamat po. At bago tayo magsimula, paki-like, share, comment at paki-subscribe sa aking channel na Yang Sacred Space. At ulitin ko, hindi lang po tarot divination sa aking ginagawa, may spellcasting ako, may base chart reading, may feng shui audit sa land formation at building formation, at may energy healing din ako. It's about Reiki healing. Siya po yung mag-uncruise sa lahat ng may ancestral karma, past life karma, at kahit anong klase pang black magic. Siya po yung maka-remove, maka-cut, at maka-dissolve ng tuluyan sa mga energy na nasa katawan po ng tao. At ito po ay makapagbigay ng freedom sa iyong buhay. Makapagbigay sa inyo ng magandang buhay or abundance sa iyong buhay. Kung mawala na ang mga negative energy sa inyong katawan. So mawala na yung mga misfortunes, mga ganon. So ngayon, atin na pong simulan ang reading sa Taurus Zodiac Sign for October 2025. Tingnan natin ang mga incoming influences sa iyo. Okay. So, ang current theme for October 2025, may nakikita ko ditong parang takot mag-move on, stagnation of relationships, career stagnation, stagnant sa emotional growth. So, ang nararapat dito, mag-take time to assess current relationship, yung mga career at ang personal growth nyo. Mag-focus on nurturing emotional health and seek fulfillment. Embrace change, ganon. So, wag kayong matakot na may changes. Kasi pag may changes, may pagbabago sa buhay. So, kung ano man yung mga naranasan nyo ngayon na pakiramdam nyo ay hindi maganda, process lang yan for the better. So, yon. Ngayon, nakikita ko rin ang challenges card na yun nga, lack of direction sa inyong career, finance, relationships, na lost control kayo sa life nyo. So, may inner conflict ako nakikita, delayed progress. Yon ang nakapagbigay sa inyo ng sakit ng ulo at sakit sa puso. Kasi nga, gusto kayo na makapag-move on, makapag-simula uli, may makapag-new beginning, yun nga. Pero, sa ngayon, ay stagnant pa talaga. Delayed progress. So, ang i-advise ko po dito, i-clarify nyo ang inyong sarili kung ano ba talaga ang priority nyo. Practice self-assertion and gain control. Mag-focus kayo sa small progress. Hindi yung reklamo ng reklamo, ganon. Kasi pag hindi mo nakikita yung mga maliliit na dapat mong ipagpasalamat, hindi ka maka-appreciate sa nangyayari sa'yo. So, walang grateful na feeling. So, walang gratitude. Ganon. So, ang universe ay hindi po gusto ang ganyan. Ang universe po gusto niya kahit para sa'yo maliit lang yan, pero sa kanya malaki na yan. So, kung ikaw ay appreciative na kahit para sa ay konti, lagi kang magpapasalamat para hindi
hindi po yung ma-stagnant ang flow ng yung abundance. So, kailangan talaga natin na araw-araw tayo ay magpapasalamat sa lahat po na mga magagandang bagay na dumating sa atin. So, hindi mo makikita yon kung lagi kang negatibo. So, yung hangin, yung tubig, ganun. Yung maganda yung maganda yung health mo ngayon. So, ipagpasalamat mo yan kasi nga pag ikaw ay laging magpapasalamat, laging nagpo-flow yan. Yung abundance sa isang tao kung siya ay marunong magpasalamat sa kung ano man ang meron sa kanya. So ngayon, ang gagawin mo, huwag kang mag-give up despite sa mga obstacles ganon. Tuloy ka lang, tapos magpe-pray ka palagi. Kasi ang nakikita ko dito sa yung card ay lang yan, process para sa yung progress, yung success. Ganon, stability. So huwag kang mawala ng pag-asa. Ngayon, sa iyong near future, may nakikita ko ditong makagain ka ng clarity sa iyong totoong desires, pagkakaroon ng focus and practicality. So, yan. So, i-approach mo yung situation with a clear ba ang pag-iisip, more objective, and greater compassion. So, dapat, wag mong kalimutan na magbigay ng compassion sa iyong sarili. Wag mong madiliin, wag mong torturein ang sarili mo na parang akala mo wala nang mga magagandang pangyayari sa susunod. So, may nakita ko ditong success. So, wag kang mawala ng pag-asa. Wag kang mawala ng pag-asa. Pasensya, tapos, i-reassess mo yung sarili kung saan ka nagkakamali, kung ano yung kulang, ganon. So, wag mong paindahin yung init ng ulo or yung pagiging impatient mo, ganon. So, ang dito, may nakikita ako dito sa future mo na may nakikita akong completion. Closer to achieve your goals, ma-overcome mo yung mga obstacles, challenges, stay alert and focused ka lang. Kasi nga, darating sila. May nakikita ako dito. So, ito naman, ang fortune mo, nakikita ko na ang hard work mo, may malapit na yung dumating yung pays off, yung makukuha mo na ang reward mo sa hard work mo. May mga reward ka na matatanggap dahil sa skills mo. It's about craftsmanship, kung ano man yung skills mo na andyan sa'yo. So, mula ngayon, sa October, kasi nga sa October ito na reading, sa October, November, December. So, mga January, may nakikita akong period of productivity. So, prosperity and success. So, wag kang mawala ng pag-asa. Kung ano man yung mga naranasan mo ngayon, yun ay process para sa ikaganda ng iyong buhay. So, kailangan mo ng focus tsaka clarity. Kailangan mo ng yung mga natanggap mo ngayon. Kung ano mo yung... Kasi imposible na sa isang araw walang maganda. Yun ang hanapin mo. Kasi nga kung mahanap mo yan at yan ay ipagpasalamat mo sa Diyos, maraming darating sa'yo. I-assure kita dyan na maraming darating. So i-practice mo ang gratitude. So araw-araw, pag bago kang gising, papuntang yung matulog ka sa gabi, gagawin mo yan. Kasi nga, ang tao, pag kung tayo ay magpapasalamat, mag-change po ang ating vibration into positive. So, ipaalala ko na kung ikaw ay puno ng negativity, at hayaan mo talaga na ma-drawn ka into negativity, ating alalahanin na ang vibration natin lalabas sa ating auric field. Ang auric field natin ay 8 meters. So pagkatapos niyan, sa outer field natin may naghihintay na positive at negative circumstances. So yon ay kung ano yung vibration na inilabas mo,
sa iyong katawan, yun din ang yung mamagnet mo sa labas, sa outer field. So, may creation. So, mag-ingat tayo. Dapat nating i-manage ang ating mental at emotional state. So, i-recap ko, Taurus, na may paparating sa'yo. So, ang pinakamaaga dito ay 4 weeks. But, ang talagang pag-bind, talaga yung nakikita kong exact, depende. Kasi nga, kung mag-change talaga yung vibration mo ng madalian at marunong ka mag-manage sa yung mental at emotional state, pwedeng maaga ito. Ang pinakamaaga, 4 weeks. So, ang nakikita ko dito kung yun nga, nag-process ka pa na paano mo i-handle yung sarili mo, yung nararamdaman mo, na i-change into positive. So, ang exact bind nito sa iyong physical world ay January 2026. May mga reward, success, prosperity ako nakikita sa iyo. So, yun lang, Taurus. At sa mga lahat ng mga Taurus na subscribers, followers, at mga clients ko, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin dito. At God bless po sa inyong lahat.